Kapag ginamit mo ang free time mo sa tama, right? Inshallah, ito yung pinakamalalim na foundation mo para sa kung ituturing nating building ang kinabukasan na gusto mo ma-achieve, ito yung pinaka-the best na foundation niya. Pero ang nakakalungkot, ano ang ugali ng mga kabataan, ng mga kababayan? It's all about procrastination. Puro mamaya na, manyana habit. Mamaya ko na gagawin yung assignment ko. Mamaya na ako maglalaba. Bukas na ako gagawa ng requirements sa school. Bukas ko na gagawin ito kasi gusto ko pang mag-rest. So habang nagre-rest, puro game ang laman ng utak, puro panonood ng mga movies sa kung saan-saan, puro pagsasayang lang ng time. Right? Minsan at akuliakan, mismo yung paghawak mo ng social media, no, hindi mo na mamalayan, 3 oras ka na sa Facebook, 5 oras ka na nanonood, ilang oras at akuliakan ang sinayang mo sa bawat araw na dumadaan sa iyo. Mga anak, mayaman ang kabataan sa time at energy. Kami na mga young, mga adult na, sobrang wala na kaming time. Sobrang hinahabol na lang ang time namin. Kaya anak, kung gusto mo, no, na magkaroon ka ng mashallah na Ramadan 2022, then kailangan mo nang i-manage ang iyong sarili. Hindi ang time ang kailangan mong i-manage. Kung hindi kailangan mong disiplinahin ang sarili mo, kailangan ka matutulog, anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising, anong oras mo bubuksan ang iyong social media accounts, ilang oras ka mag-aaral, at ang pinaka-sekreto at akuliakan para masigurado natin na magkakaroon ng barakah ang time mo sa 30 days of Ramadan at magiging capital mo ito para maayos mo yung self-management mo for the rest of your life. Ngayon pa lang, mag-prepare ka na kung ano yung gusto mong gawin sa Ramadan. Right? Ulitin ko lang mga takuliakan, ang pag-waste ng time, no? Yung sobrang naging habitual na natin, yung walang kwentang bagay na ginagawa natin, at lagi nating pinoprocrastinate yung mga importanteng bagay na gagawin natin. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming unproductive na mga kabataan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, at sa kanilang pamumuhay. Mga anak, ulitin ko lang, time is so important. More than important than gold. More important than the money. Dahil ang time, siya ang iyong haya. That is your life. So stop wasting time. Ngayong Ramadan at akuliakan, ipakita mo sa Allah bago dumating ang ilang araw na lang, no, na magandang simoy ng Ramadan, na aayusin mo na ang iyong schedule. Kailan ako magsasala, ito yung oras ng aking sala, and then ito yung oras ng aking pag-aaral. Dito ako magduduhor, hindi ako aalis ng bahay hanggat hindi ko natapos ang aking salatuduhor. Hindi ako maliligo papunta sa school hanggat hindi ako nakakapagbasa ng 1 page of Quran or 10 page of Quran. Bago ako matulog, magdidikir muna ako. So mga takuliakan, makikita mo pag inayos mo ang iyong relationship sa Allah subhanahu wa ta'ala and magre-revolve ang iyong araw sa Ramadan, magbe-base ka doon sa ibadah mo, you will see na magkakaroon ka ng barakah and productive Ramadan every day and every night of the 30 days of Ramadan. Mga anak, wag nating hayaan ng syaitan na itrap na naman tayo na masayang ang ating mga extra time sa mga walang kwentang bagay. Wag mong hintayin ng Ramadan, wag mong sabihin na aayusin ko ang time ko ngayong gabi, bukas Ramadan. Hindi. Ipakita mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa syaitan na talaga namang willing ka, no, na ngayon pa lang aayusin ko na yung time ko at hindi ko nahahayaan ang syaitan na masira niya ang bawat momentum, segundo, minuto, oras, araw, gabi ng aking time, dahil ang aking time ay siyang aking buhay. Mas mahalaga ito kaysa mga pangarap ko. Ulitin ko lang anak, never ever allow shaitan to trap you again. Sinayang na niya ang napakaraming oras. This Ramadan, magbabagong buhay tayo sa pamamagitan ng pag-aayos natin ng ating schedule. Mga anak, kung ito ay beneficial, i-share natin. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma baligh na Ramadan. Allahumma baligh na Ramadan.